Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Kaliligo lang natin eh. Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? May good news po tayo ngayon at itong good news na to, bad news ito para sa mga dilis na pilit pinapabagsak itong gobyerno na walang ginagawang tulong sa gobyerno, puro bashing, puro fake news sa gobyerno kay PBBM, kaya bad news para sa kanila ito. Si Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na, sabi niya, huwag kayong magpanik. Mga DDS na nagpapanik eh. Sapat po yung supply ng langis hanggang sa katapusan po ng Hunyo. Ngayon po ay March 27. Tama, no? Ngayon ay March 27. April, May, June. Sapat po yung ating supply ng langis sa loob po ng 3 buwan. Hanggang June po yan. Dahil meron pong dumating galing pong Russia. 22 million liters po yan. Napakarami po yan, ha. That's 22 million liters galing po ng Russia. Tapos inaangkin ng mga dilis kasi nakalagay daw doon sa barko, Sara Sky. Ay, talaga mga... Pag dilis talaga, utak dilis, oh. Tinan mo. Yan yung pangalan ng barko na nagdala po nitong milyones po ng litro ng gasolina o ng langis, crudo, no? Sara Sky. Uy, kay Sara daw yan. Ewan ko sa inyo. Mga botlogs kayo. O, sabi ng DOE, na Department of Energy, in fairness, masipag din po ang ating DOE, no? Mahigit 22 million po ng litrong diesel pala ito. Diesel po na inangkat, dumating na po sa bansa. Sige, tingnan natin. Kailan na dumating? Alam ko kahapon dumating yan. Lumabas sa balita ngayon. Gaano katagal po ang pagbiyahe ng langis? O ng barko man lang, ka-coffee? Pinakamabilis na dyan ang 1 buwan. Diba, napakatagal eh. Saan galing ito? Russia, no? Ang layo ng Russia sa Pilipinas. Sa madaling sabi, nagigets nyo yung point ko. Pagputok pa lang ng issue ng gera dyan sa Middle East, kumilos na agad itong gobyerno. Taliwas doon sa sinasabi ng mga senador in the name of JV Ejercito. Sino pa yan? Yung mga senador na wala daw ginagawa ang gobyerno, etc., kung ano yung sinasabi, at ng ilan pang mga bugok na senador at mga mambabatas na wala daw ginagawa ang gobyerno. Ano to? Kung walang ginawa ang gobyerno, tanungin ko kayo ha, mga dilis ha, bakit dumating kahapon itong 22 million na litro ng diesel kung walang ginawa ang gobyerno? Again, ang punto ko sa inyo, mabilis na yung 1 buwan na biyahe. Kung magbabacktrack tayo sa timeline, pagputok pa lang po ng issue dyan sa Middle East, agad-agad nakipag-usap na po itong gobyerno. Nangontrata na po agad ito ng karagdagang supply ng diesel. Ayan na nga, dumating na. Tapos sasabihin niyo walang ginagawa ang gobyerno. Puro kayo kasi bashing. Hindi nyo alam. Hindi nyo nakikita yung magagandang ginagawa ng gobyerno. Effective yung style ni Presidente. Friends to oil, okay din yun ha. Friends to oil. Friends to all, enemy to none. Alam mo kung bakit maganda yung ganyang estilo, yung foreign tawag niyan, yung foreign policy ng ating presidente na maging friendly ka sa iba't ibang bansa. Kasi in times of crisis, halimbawa ngayon, no, mabilis kang makakatakbo sa ibang bansa na may surplus. May sobrang supply ng diesel o ng langis na pwede mong bilhin. Hindi ka naman kasi basta-basta makakabili. Kahit yes, mahal. Pero hindi naman na napakarami mong pera. Sige, kahit mahal yan, kaya kong bilhin. Hindi ganun. Maraming agreement ang kinakailangan daanan. Kahit napakarami mong pera, hindi ka basta-basta makakabili. Kasi may mga agreement yan. Kaya nga yung fake news ni Baste Duterte, yung grupo ng DDS, yung sinabi nila si Baste Duterte, bumili ng, nakipagkasundo daw po sa gobyerno ng Brunei para makapag-angkat ng langis. Fake news po yan. Unang-una, walang kapangyarihan ng local government official. Halimbawa, si Baste Duterte bilang mayor ng Davao, wala siyang authority. Wala siyang kapangyarihan na magkaroon ng agreement, mag-sign ng energy agreement with Brunei or kung kahit ano man pong bansa. Tanging ang national government lang po. Either DFA or Department of Energy. Diba? Kaya fake news yan. Again, kahit napakarami mong pera, hindi ka basta-basta makakabili. Pagtitiyak ng ating presidente, dito tayo, good news muna tayo. Tama na muna tayo sa impeachment ni Sara. Nakakasawa na kahit papano. Kasi hindi sumisipot itong si Sara, no? Pakita ko sa inyo itong balita na ito. Nasa DZRH.
Iba't ibang pahayagan din yan, makikita ninyo, no? Sinasabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, the Philippines, ang bansa po natin, has enough crude oil supply until end of June. That's 3 months buffer stock. 3 buwan po yan. Kaya nating to panic. Huwag po kayo magpanic. Yung ibang gasolinahan, nagtataas ng presyo. No choice sila. Kailangan nilang gawin yan. Or else hindi sila makakabili. Kesa naman walang supply. Di ba? No choice tayo eh. Hindi naman ginusto ng presidente yan eh. Gera yan. Epekto ng gera yan. President Bongbong Marcos on Friday assured the public that the Philippines has sufficient crude oil supply to last until June 30, 2026. Kasabay po sa gitna po ng tensyon dyan sa Middle East. Sa kanya pong opening, sa pagbubukas po ng NAIA X westbound off-ramp, nandiyan po ang ating presidente. Yan po yung daan papunta po sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 o NAIA 3. The president confirmed that the government has already secured enough crude oil imports for the coming months. Yan ang walang ginagawa. Walang ginagawa ang presidente ninyo. Tamad ang presidente ninyo. Bangag ang presidente ninyo. Hindi alam kung paano i-handle itong krisis na to. O, sino ngayon ang tinamaan? Kanino ngayon nag-backfire sa inyo? Yung pagdating nitong crude na to galing Russia, sinong sa pool dyan? Kayo. Kayo po ang napahiya. Mayroon tayong supply na crude oil. Sabi ng presidente, sufficient supply of crude oil hanggang June 30. Not to mention dito ka-coffee, yung ginawang committee. Itong centralized committee na strictly they will monitor yung flow of goods, ma-identify nila aling lugar ang pinakakulang ng supply, di ba? At yan ang dapat bigyan ng supply. Parte po yan ng pagdideklara ng State of National Energy Emergency. Malaking bagay po yan itong uplift program, tutulungan yung mga pinaka-apektado. Malaking bagay po yan. And then yung pagkakalagda po dito sa batas na nagbibigay ng emergency power sa ating presidente, na pwede niyang i-reduce or tanggalin yung excise tax sa mga petroleum products. Malaking bagay po yan, pero bibilang pa po tayo ng ilang araw. Ang alam ko niyan, it will take effect on I think April 12 or 13. Kasi 'di ba pag naging batas naman ang isang batas, hindi naman right away magiging effective na po yan. May ilang araw ka pa po hinihintayin diyan kasi kinakailangan pa po yan i-publish sa mga newspaper of national circulation. And then after a certain period of time, pwede na po ma-exercise ng ating presidente itong emergency power. So by April 12 or 13, parang yan na nabalitaan ko, no? 12 or 13. Sa madaling sabi, bababa po bahagya. Kahit pa paano, magkakaroon po ng rollback sa presyo ng petroleum products. Sabi pa ng ating presidente, patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply. Patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga commuters para naman mabawasan ang bigat ng epekto nitong nangyayari sa Middle East. Actually, hindi mo pwede sabihin na nagpabaya ang presidente. Una, hindi niya gusto yung nangyari dyan. Pero kaya niyang solusyonan. At sinusolusyonan niya kung paano mababawasan yung negatibong epekto ng sitwasyon ng gera na yan, mabawasan yung negative effect niya o yung impact niya sa taong bayan. Isa lang po yung ayuda dyan. Yung pagbibigay ng fuel assistance sa mga driver, sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, TNVS drivers, etc. Isa lang po yan sa mga solusyon. Isa lang yan. Napakarami pa pong mga long-term solution. Yung pagbuo ng mga agreement with other suppliers, other than suppliers coming or dumadaan dyan sa Middle East, long-term solution po yan. Kapag nagkaroon tayo ng agreement dyan, hindi na tayo masyadong dependent dyan sa pinagkukunan natin. Diba? Meron pa yun dyan sa Malampaya 2. Tinatawag na Malampaya 2. Malapit na. By the end of 2026, kahit pa paano may papakinabangan na tayo dyan. Sa atin mismo yan. Diba? May ginagawa po ang gobyerno. Hindi nyo pwede sabihin na walang ginagawa ang gobyerno. The assurance comes after Malacanang confirmed on Thursday that a shipment of more than 700,000 barrels, so ito po yung barrels, yung sinasabi po natin kanina na 20 million liters po ng Russian crude oil ay dumating po sa Pilipinas. Earlier on March 24, Marcos issued Executive Order number 110 na nagdideklara po sa State of National Energy Emergency. The order will remain in effect for 1 year unless lifted or extended sooner and aims to bolster the country's oil supply amid rising fuel prices and continued instability in the global energy market.
Actually, isang crucial din, no? Very important din sa naging aksyon nitong gobyerno na ito, yung agaran po ng pagre-release ng pondo ng DBM sa Department of Energy. Parang 22 billion pesos po yan. Yan po yung gagamitin para sa strategic procurement. That's the term, no? Strategic procurement ng petroleum products para ma-stabilize yung presyo. Para ang nangyari kasi, sa totoo lang, no? Nabigla din tayo dyan. Tataas ang diesel ng 20 pesos, 15 pesos in just one hike, no? 15, biglaan, 10 pesos. Nabibigla po ang mga consumers kasi hindi stable ang presyo, no? With that fund, na nasa 2026 budget din po yan, kahit paano ma-stabilize. Magkaroon man po ng pag-angat, 3 piso, o mataas na siguro yung 5 piso, or piso, 2, 3, at least kahit paano, bearable yan. O hindi masyadong aaray yung ating mga kababayan. Okay na po yan. Na-release na po yan ng DBM. Ang ayaw lang ng mga dealers, kasi syempre nag-release ng pondo, sabihin nila, korupsyon na naman yan, magagamit na naman yung pera, etc., etc. Kung wala kang gawin, yan din ang reaksyon nila, anong ginagawa sa pondo, etc., etc. At isa pang solusyon din, yung panawagan ng ating gobyerno, actually ginagawa na rin po ito ng napakaraming government agencies, lalo na po sa executive, yung pagtitipid, di ba, ng fuel at electricity consumption. Kasi malaking bagay din po yan, kasi we have to remember, limited po yung supply. Mataas ang demand, limited ang supply. Anong ibig sabihin niyan sa basic economics? Tataas po ang presyo. Di ba? Kung bababa ang supply, kahit papano, nakakamenos po tayo sa ating gastusin. So magtipid po. Kung kayo, halimbawa, mamamalengke ka, kinakailangan mo pang magmotor, kahit malapit lang naman, wag na lang muna. Lakarin na lang, baka pwede naman lakarin. At ito din yung pinapanawagan ko, no, sa Salamat PBBM podcast natin. Isa po kasi sa pinaka-naapektado o naapektuhan po, itong mga jeepney driver, mga tricycle driver, mga TNVS driver, sila po yung madalas kumukonsumo ng diesel at ng gasolina. Yung maya-maya po sila nagpapagas. Tayo, mga private drivers, no, magpagas man tayo sa isang linggo, 1 or 2 beses. So tumaas man yan, sa akin nga, no, kinikwento ko nga, 160 sa isang linggo, 160 pesos po yung diferensya, yung pag-angat. Pero sa isang linggo, 1 beses lang ako nagpapagasolina. Kasi motor naman yung gamit ko, di ba? 160, kumbaga isang let go lang yan ng kape ng Starbucks. Di ba? Counting, sige, wag ka muna mag-Starbucks this week, no? Or isang bote ng gin bilog muna, wag ka muna mag-inom ngayon, tipid. Pero yung mga jeepney driver po natin, sa isang araw, ilang beses po nagpapagas yan? 2 o 3, ganoon din po yung mga tricycle driver. Pagka kumita ng 100, magpapagasolina. Sa isang araw, siguro 3 beses siya magpapagasolina. So, ang panawagan natin, kung kayo may extra, di ba? Kung pamasahe, halimbawa 25, baka naman pwede magbigay na po kayo ng tip kahit 5 piso o kung ano yung afford ninyo. Kung kaya 10 piso, malaking bagay na po yan sa mga driver. Sa mga TNVS driver, ganoon din po. Baka may sobrang 10 piso, may sobrang 20. Isang beses lang naman kayo sa isang linggo, halimbawa sumakay. Kung kaya lang ng budget, hindi naman kayo pinipilit dyan. Kung afford lang ninyo. Kasi kahit papano, malaking tulong na po yan sa kanila at sa kanilang pamilya. Yan po yung ating apila. I hope kahit pa paano maintindihan ninyo yung sitwasyon. Again, hindi lang tayo nakakaranas niyan, pero mas kawawa yung mga nakakaranas na hindi sila handa at mas kapos, mas double whammy nga ika nga, no, yung tama sa kanila niyan. O siya, sige, i-komento ang mga nais ninyo sabihin, opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook nakikinig sa atin, please, follow na po kayo sa Facebook, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.